Okay, good morning. Kumusta kayo mga kamukil? Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Kasi pagka nag-hands-on na ako sa trabaho mga kamukil, malimit na lang ako makapag-upload ng video kasi walang magbibideo. Ngayon, dahil importante ito at marami pa rin patuloy pa rin katanungan ng ganitong klaseng trabaho, pagtatiles yung trabaho ko. Gaya na sabi ko, kanya-kanya diskarte, kanya-kanyang paraan, pero isa lang yung hapon at tamang pagkagawa. Walang problema sa diskarte at pamamaraan. Importante yung resulta tama. So sa akin naman, dahil may mga magtatanong pa rin, patuloy pa rin yung mga nagtatanong, ganito lang din yung diskarte ko. Pero hindi lahat ng diskarte na ito mga kamukil is lagi ko na lang ginagawa. Magdidepende po sa lokasyon o area na pagtatrabahuan natin. Pagtatiles mga kamukil yung ipapabot. Okay. Ito na, kung napapansin nyo, manual na pagka-layout ng mga kamukil. Wala akong laser, wala akong laser level, no, na ginagamit dito. Ito, iisa lang lagi. Lagi ko itong nagagamit ganitong klaseng diskarte. Nakapag-umpisa na kasi ako sa pagta-tiles. 2 tiles na lang yung ikakabit ko dito sa CR. Ito na yung na-tiles natin sa loob ng isang araw kahapon, no. So, inumpisahan ko siya mga alas 10 na. Naumpisahan. Hanggang maghapon, hanggang alas 4. Ito yung natapos natin. So ngayon, palabas na ako dito sa pinaka-kwarto. Iba po yung tiles sa gagamitin natin dito. 60 by 60. Sa CR po, 50 by 50 yung gamit natin. Okay? So sa pagtatiles ng kwarto mga kamukil, ganito lagi yung ginagawa ko. Una, tinitingnan ko muna kung saan ko itatapon yung mga siroho na kung tawagin natin o special cut na kung tawagin ko. No? Dahil dito sa kwarto na to, dito malalagay yung higaan. Ibig sabihin, nandyan yung pinaka bed niya. So, lahat ng siruho mga kamukil doon ko itatapon sa side na yun. So, ang una kong ginagawa dito, minsan nasa pinakagitna tayo, mag-uumpisa sa kuha ng layout, no? Pwede naman, depende sa sitwasyon. Gaya na sabi ko, ito kasi sa akin, pag gitna tayo magli-layout, kukuha tayo ng pinakasentro sa gitna, magkakaroon ng siruho doon ng mga 5 cm. So, pangit siya tingnan. So, ito laging ginagawa ko mga kamukil. Pagbukas ng pintuan, lagi kong tinitingnan yan kung saan yung open ng pintuan. Dapat makikita ng tao, malaking tiles talaga at straight yung pinaka bikat niya. So ito yung ginagawa ko. Dahil itong wall na to lagi makikita pagbukas ng pintuan, direkta na ako sa wall. Tinitingnan ko yung wall, yan. Tinitingnan ko yung wall kung saan yung medyo lumalim ng konti, no? Doon ako nagsusukat kaagad ng 60 dahil 60 yung tiles natin. Sinuntok ko yung steel tip doon, kinuha ko yung 60, nandito yung tama niya. No? So, pagdating din dito, ganun din yung ginagawa ko. Kung ano yung ginagawa ko doon, ganun din yung ginagawa ko dito. Sinuntok ko yung steel tip doon sa pinaka-wall natin, ito yung tama na 60. So, may mga part dito mga kamukil na sobra sa 60, kulang sa 60 itong part na to dito dahil dyan mga kamukil medyo kumorb ng konti yung ating wall. Nagkakaroon dito ng 59.8 dito na part. So ika-cut na lang natin yon, pero hindi pa rin makahalata yung cut na yon kasi malapad pa rin siyang tingnan. So pagpasok ngayon ng tao, ito yung makikita niya, malaking tiles, parang buong 60. So yun yung ginagawa ko mga kamukil. Nagbabase ako sa wall kung saan yung medyo lumalim. Yun yung pinagkukunan ko ng 60. Pag may lumulubo dyan mga kamukil, ikakat na lang natin yun. Kapag ka mga point lang, millimeter lang yung diferensya, goods na goods yun. Ito sa akin, millimeter lang diferensya sa bandang gitna. So pwede ito. Kahit na mag-cut tayo dito pagdating sa gitna ng tiles, millimeter lang yung tatabasin natin ng konti. Hindi pa rin makahalata na tinatabasan natin yan kasi buo siya. Pagpasok ng tao maganda. Ngayon, paano natin kukunin yung squareness nito? Ilang tiles, saan tayo mag-uumpisa? So yung ginagawa ko, napapansin nyo, nakalatag ako ng steel tip papunta doon. So yung kinukuha kong ano dyan mga kamukil, reference hanggang dito lang. Suntok lang tayo dito sa pinaka, ayan o, pinaka-lapres nya. Ayan. So dahil dyan ay yung ending ng ating tiles, hindi natin pwedeng isagad dito sa ating pinaka-jam kasi kapag umuulan, papasok yan yung tubig, no? O pag request din ni kliyente na sagad hanggang dito, yung ginagawa ko dito, pinapa-slope ko lang dito. Pero malimit talaga papasok yung tubig lalo na't malakas yung hangin. Kaya hanggang dyan lang tayo. Ito lang yung reference natin sa 60.
So nilatagan ko yan ngayon ang steel tip papunta dun, no? Dito tayo magsisimula ng buo. Huwag tayo magkakat dyan. Baka magbaliktad kayo, dito kayo magsisimula ng buo. Ayan o. O ngayon, sukatin natin kung ilang tiles to. Ayan. So isa. Ganito lang yan mga kamkila. Bakit ko nilatagan to ng steel tip? Para masukat ko siya at malalaman ko kung saan natin o magkano o gaano kalapad yung siruho niya papunta doon. Kasi dito tayo mag-uumpisa. Patras, papunta tayo sa pintuan. Manuala na pagka-layout to pero talagang sure ball. Sukatin natin. Isa, dalawa, tatlong piraso, 180 plus 60 magiging 240 plus 60 magiging 300. Yan, manualan lang mga kamukil pero napakalaking tulong to. 300 plus 60 tayo, isang piraso, 360 plus 60 pa rin, 420. Ayan. Dito, ito yung iiskwala natin mga kamukil. Dito tayo ngayon maglalagay ng tansik. Yan. Para makukuha natin yung squareness dito sa kanto na to. O dito tayo mag-iumpisa ng buo. Papunta doon. Okay, tingnan nyo mga kamukil. Iiskwala muna natin. So ngayon, napakuang ko na siya. Ngayon, paano kukunin yung squareness nito? No, para makapag-umpisa tayo ng tiles. So unang steps natin, subukan muna natin. Ngayon, dulong, lapit-lapit. Susukatin natin mga kamukil. Unang posisyon sa pagkuha ng squareness. Kung ilan yung, magkano ang lapad ng siruho natin dito. 20.5. Kapag natuwi itong wall mga kamukil, tatama yan. Pero kapag hindi tuwi itong wall, ibig sabihin, hindi tatama yan. Kukunin natin yung 20.5 dito. Yan. Tapos, tako natin. O, simplihan lang, no? Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Okay. Yan na. So, alaman natin kung tuwid ba yung wall. Yan na siya. Pusa daw. Roll. So ngayon, kuha tayo ng tiles. Ito yung gagamitin natin. Tatapat natin yan. Dito na magkaalaman mga kamukil kung eskwalado ba yung wall na yan. O sa pagkuha naman ng eskwala nito, kailangan magkapareha yung distansya ng tansi at tiles. Naka-liter L po dapat. Ganyan lang mga kamukila. Simplihan diskarte ni mukil. So itong pagtuturo ko dito para sa mga magagaling ha. Para lang to sa mga wala pa talagang alam. So lapit kameraman. O kung nakikita nyo, doon ito daw. Ano yun? Pasok pa doon dito. Pantay na yung distansya niya. Pagdating dito, sumablay. Yan o. Pagdating dito, kung nakikita nyo, may alawan siya dito. Pagdating dito, yan. Di ba? Palaki na palaki dito. Pero dito na side, pantay siya. Yan. Yan, pantay siya. So, ibig sabihin, may konting diferensya yung wall na kinukuhaan natin. So, kailangan nating galawin yun. Okay? Galawin natin para makukuha natin yung squareness nito. Okay? So, ayan na, mga kamukil. Nakuha na natin yung squareness niya. Isa sa pinaka-importante ito mga kamukil, kaya huwag nyo madaliin. Na ngayon, ang tanong, kamukil, paano yung kapal niyan? Yung level, no? Gaano kakapal yung mortar na gagawin natin? So, simple lang. Ito. Kapag kukuha na tayo ng level mga kamukil, para malalaman natin kung gaano kakapal yung ating mortar na ipapatong dito o papatungan natin sa tiles, laging pintuan ako nag-uumpisa mga kamukil. Ito lang nakikita nyo yung tansik ko, nasa tapat talaga yan ng pintuan, yung pako ko.
titingnan nyo, ano, kunting-kunti lang, no? Yung diferensya ng ating tansi sa pintuan. So ito yung ating uunan niya ng libil. Tutukuran natin yan ng steel tip dito, tapos dadalhin natin sa taas. Buhit tayo dito. Mula dito sa baba, kuha tayo ng nasa sayo, 90. Madalas sa akin mga kabukil, 1 meter. Kukuha ko ng 1 meter, guguhit ako dito. Ngayon, ililibil ko na yan, palibot. Dadalhin ko dito sa kabilang pako na to. Yan. So kung nandito yung tama ng libil natin na 1 meter, sukatin lang natin to 1 meter papunta dito. Kung saan tatama yung dulo ng steel dito, iaangat natin ngayon yung tansi. Thank you. Ano lang mga kamukil, pag-share itong video natin mga kamukil para sa mga baguhan na gustong matuto sa pag-layout ng tiles sa manual na pamamaraan. May idea din sila. So kung napapansin nyo, basihan natin yung ating tansi, malaki. Pagdating dito, hindi na masama, yan si Roho. Pagdating dito din, hindi na rin masama yung si Roho. So ang mangyayari dito mga kamukil, pagdating dun din, lampas 30 cm yung ating si Roho, pero matatabunan siya ng ating pinaka bed. Okay, thank you.